Hindi ako umuwi sa apartment, dahil alam kong susundan niya lang ako doon. Sobrang sama ng loob ko sa kanya, ayoko muna siyang makita o makausap ngayon. Hindi ko maisip na hanggang ngayon pala, ay ganun pa rin ang tingin niya sa akin. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap ko, para mabago ang sarili ko, ay isang beerang babae pa rin ang tingin niya sa akin. Walang nagbago at kahit kailan yata, ay hindi na magbabago ang tingin niyang iyon sa akin. Dumiretso ako sa Dark Rose, at doon naisip ang magpalipas ng oras. Ayoko munang umuwi sa apartment, dahil alam kong naroon siya at naghihintay sa akin. Hindi ko pa siya kayang harapin ngayon, na wala akong ibang maramdaman kundi galit. Ayokong mas lalo lamang lumala ang away namin, kung maghaharap kami ng parehong mainit ang ulo namin. Masama lang ang loob ko, pero hindi ibig sabihin nun ay susuko na agad akong mahalin siya. Kahit napakahirap niyang mahalin nagtitis ako, dahil wala naman talaga akong magagawa kung iyon ang tingin niya sa akin. Iyon naman kasi talaga ang trabaho ko noon, pero wala akong ibang naging client kundi siya lang. Siya lang ang hinayaan kong makagalaw sa akin, wala nang iba pa. Akala ko alam na niya yun, pero hindi pa pala. Hanggang ngayon pala naniniwala pa rin siyang isa akong bayar ang babae, at ang sakit nun para sa akin. Sarah. Agad na napasulyap ako sa bumanggit ng pangalan ko. Namilog ang mata ko nang makita si Sir Darwin sa harapan ko. Sir, kayo po pala, pilit kong pinasigla ang boses ko. Hindi ba ang sabi ko Darwin na lang, kapag wala naman tayo sa loob ng opisina? Tumango ako bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Masyado akong maraming iniisip, para kumontra na sa kanya tungkol sa bagay na yon. Anong ginagawa mo dito mag-isa? Luminga siya sa paligid. Or may hinihintay ka lang? Alangan na tanong niya. Umiling ako. Ako lang mag-isa, tipid kong sabi. Why? Nasaan sina Clarice? Hindi kayo magkakasamang nagpunta dito? Umiling akong muli. Hindi. Medyo nauna akong umuwi sa kanila. Tumango siya ngunit nakakunot ang kanyang noo, na para bang may hindi maintindihan. Bakit ikaw lang mag-isa? Hindi yata mabuting ideya na mag-isa kang nagpupunta sa lugar na ito, tapos umiinom ka pa. Konti lang naman ito. Saka sanay naman ako sa mga ganitong lugar. Maraming mapagsamantala sa mga ganitong lugar, Sarah. Hindi ka dapat nag-iisa. Saglit lang naman ako. Nagpapalipas ng oras. Ngumiti ako. Kung ganun ayos lang bang samahan muna kita? Agad akong tumango. Oo naman. Mag-isa ka lang din. No. I'm with my siblings and some friends. Nandun sila sa kabilang table. Gusto mong makisali tayo sa kanila? Aniya sabay turo sa isang lamesa, kung nasaan ang sinasabi niyang mga kaibigan. Nang dama ko ang tingin ko doon, ay agad nahanap ng mga mata ko si Sharina Freeman. Nakangiti siya habang kausap ang mga kasama. Hindi ko matanggal ang mga mata ko sa kanya. Maganda talaga siya, at sa kilos pa lang niya, ay makikita mo nang galing ito sa karangyan. Bagay na hindi mo makikita sa akin. Siguro kahit magsuot pa ako ng mga ganyang klaseng damit, ay magmumukha pa rin akong dukha dahil sa kilos ko. Hindi katulad niya na sobrang pino ng kilos, halatang may sinabi sa buhay. Huwag na, nakakahiya naman. Puntahan mo na sila. It's okay. Dito na lang muna ako, bakit? Para may kasama ka. Sure ka. Ngumiti siya at tumango. Kasama niyo pala si Sharina Freeman. Tumingin siya saglit kay Sharina at tumango. I told you she's my sister friend. Bakit? Gusto mong ipakilala kita? Agad akong umiling sa offer na iyon ni Sir Darwin. Hindi na. Nakakahiya naman. Sure ka. Tumango ako. Bakit naman ako makikipagkilala sa babaeng nirerito sa boyfriend ko? Natahimik kami sandali ni Sir Darwin, hanggang sa magsalita siyang muli. Zion Smith. Agad akong bumaling sa direksyon tinitignan niya. Napaawang ang bibig ko, nang makita kung sino ang dumagdag sa table na tinutukoy ni Sir Darwin kanina. Walang iba kundi si Zion. Katabi niya si Sharina, at mukhang pinapakilala siya nito sa mga naroon sa lamesa nila. Tumikom ang mga palad ko sa nakita. Mali pala ako. Hindi niya ako pinuntahan sa apartment para makapag-usap kami. Sa halip ay dito siya nagtungo, para makipagkita sa babaeng yan. Inubos ko ang natitirang alak sa baso ko, at muling nagsalin ng panibago. Parang may humihiwa sa dibdib ko sa sobrang sakit.
Hindi ako makapaniwalang ganito bigla ang nangyayari. Dahil lang nag-away kami, ay makikipagkita na siya sa ibang babae. Wala akong maramdaman kundi galit sa mga oras na yon. Pagkatapos niya akong husgahan ay ito ang gagawin niya. Lapit ka na dun, hindi ko mapigilan ang paglabas ng pait sa boses ko, mabuti na lang at hindi naman iyon nahalata ni Sir Darwin. Hindi na. Mas gusto ko rito, aniya. Sumimsam ako sa alak na nasa baso ko, at doon na lamang itinuon ang pansin ko. Buong akala ko magiging maayos na ang lahat sa amin ni Zion, pero mali pala ako. Hindi pala ganun kadali iyon. Napakahirap niyang mahalin. Hindi ko na alam kung ano pa bang gagawin ko. Ayokong sumuko, pero bakit parang pinapasuko na ako ng mundo? Sila nga talaga yata, aniya habang pinagmamasdan ang direksyon nila Zion. Ngunit laking gulat ko nang bumaling ako doon, at nagtama ang tingin namin ni Zion. Kahit medyo madilim ay kitang-kita ko ang pag-igting ng kanyang panga, habang nakatingin sa akin. Mabilis na inubos ko ang laman ng baso ko. Restroom lang ako, paalam ko kay Sir Darwin. Magsasalita pa sana ito, pero nang makita kong palapit na sa amin si Zion, ay nagmadali na akong tumalikod sa kanya, upang makaalis na doon. Malapit na ako sa exit nang biglang may mainit na kamay ang humawak sa palapulsuhan ko, dahilan upang matigil ako sa mabilis na paglalakad. Galit na binalingan ko ang galit ding si Zion. Itinulak ko ang dibdib niya. Ano bang kailangan mo? Mas lalong umigting ang kanyang panga sa ginawa ko. Kinuha niyang muli ang palapulsuhan ko, at hinatak ako ng tuluyan palabas ng dark rose. Nagpupumiglas ako sa hawak niya, pero dahil nakainom na rin ako, ay wala na akong lakas upang tuluyang makaalpas mula sa pagkakahawak niya sa akin. Kaya sa huli ay hinayaan ko na lamang siyang higitin ako, hanggang sa marating namin ang sasakyan niya. Pinuksan niya ang pinto ng front seat. Tinignan ko muna siya ng masama, bago padirag na pumasok doon. Nakita ko ang pag-ikot ng mata niya sa ginawa ko. Ngunit hindi na rin naman siya nagsalita pa. Isinarado na lamang niya ang pinto sa side ko, at umikot para makasakay naman sa kabila. Mabilis lang ang naging biyahe namin papunta sa apartment ko. Nang huminto ang sasakyan niya, ay walang sabi-sabi akong bumaba doon at mabilis na umakyat sa apartment ko. Ngunit bago ko pa man siya mapagsarhan ng pinto ay naiharang na niya agad ang kamay niya doon. Inis na tinalikuran ko siya at pumasok sa kwarto ko. Mabilis na naisarado ko ang pinto nun, kaya hindi siya nakasunod sa akin sa loob. Malakas na katok ang ginawa niya pero hindi ko siya pinansin. Nagbihis na lamang ako ng pantulog. Sara, buksan mo to. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Dinig na dinig ko ang galit sa tono niya habang sinasabi yun. Hindi ko siya pinansin at nahiga na lamang sa kama ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nag-uusap. Umirap ako at tinakpan ang tainga ko. Bahala ka dyan. Gawin mo kung anong gusto mo. Bakit hindi ka nalang bumalik doon sa Sharina mo? Baka hinahanap ka na nun. Palagi pa naman yata kayong magkasama. Gustong gusto kong sabihin sa kanya yun, pero ayokong makipag-away sa kanya ngayong nakainom ako. Mabuti na lang at mabilis lang akong makatulog kapag nakakainom. Nang magising ako ay agad akong lumabas ng kwarto, ngunit agad din akong natigilan ng maabutang mahimbing na natutulog si Zion sa sofa. Maliit lang ang sofang iyon, pero napagkasya naman niya ang sarili niya doon. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, bago lumapit sa pwesto niya. Bakit kahit gusto kong magtanim ng galit sa kanya, ay hindi ko magawa? Kayang-kaya ko pa rin siyang patawarin, kahit gaano pa man kalaki ang naging kasalanan niya sa akin. Habang pinagmamasdan ko siya, ay bigla naman siyang damilat, kaya agad akong tumalikod. Balak ko na sanang bumalik sa kwarto ko, kung hindi niya lang agad nahawakan ang braso ko. Hinela niya ako hanggang sa mapaupo ako sa kandungan niya. Pumulupot ang mga bisig niya sa baywang ko, habang nakakandung ako sa kanya. Ngumuso ako nang maramdaman ang paghalik niya sa batok ko. I'm sorry, aniya sa kalmadong paraan. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Naalala ko na naman kung anong nangyari kahapon, yung pag-aakusa niya sa akin, at yung pakikipagkita niya kay Sharina. Siguro totoo din na siya yung date niya noong isang gabi. Nakipagkita ka pa sa Sharina na yun. Pinangunahan ako ng selos, amin niya. Talaga ba? Kaya pala imbes na puntahan mo ako sa apartment ko. Right.
Salamat sa pagpapaalala na nakita kitang kasama na naman yung boss mo. Sigurado ka bang hindi ka type nun? Nang sulyapan ko siya, ay matalim na ang tingin niya sa akin, parang biglang bumalik yung galit niya kagabi, pero hindi na iyon katulad kagabi. Nabawasan na iyon ngayon. Bakit mo inililihis ang usapan? Ayaw mong pag-usapan ang pagkikita nyo ng Sharina mo. Siya din yung date mo nung isang gabi, di ba? Hindi mo man lang nabanggit sa akin. Kaya naman pala may kadate kang iba. Tapos makikita kitang kasama siya kagabi. Na imbes na puntahan mo ako sa apartment ko, ay dumiretso ka pa talaga sa babae mo. Mas lalo akong nenas nang makita kong umangat ang gilid ng kanyang labi. Inirapan ko siya. O baka naman ako yung babae mo, at siya talaga yung totoo mong girlfriend. Tutal siya naman talaga yung iniisip ng lahat na girlfriend mo, di ba? Pamantong hininga siya, at hinigpitan ang yakap sa akin. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Tingin mo ba ipagtatanggol kita kay mom, kung hindi ikaw ang girlfriend ko? Wala akong pakialam. Doon ka na lang sa babaeng yun, tutal yun naman ang gusto ng lahat para sa'yo, di ba? Kahit nga ang mom mo, iyon ang gusto para sa'yo, kaya bakit nandito ka pa? Sa kanya ka na lang. Mas bagay kayo. Napasinghap ako nang mabilisan niya akong naiharap sa kanya, habang nakaupo pa rin ako sa kandungan niya. Mas bagay tayo, aniya sa paos na tinig, huwag mo kong ipamigay sa iba, dagdag niya habang namumungay ang mga mata. Hindi ako nakapagsalita. Napakagat na lamang ako sa ibabang labi ko. May pinuntahan akong party, yes. Pero hindi ko na yun binanggit sa'yo, dahil umuwi rin naman ako agad, at hindi totoong date ko sa gabing yun si Sharina. Hindi kita sinundan kagabi dito sa apartment mo, dahil alam kong mag-aaway lang tayo, lalo kung mag-uusap tayo ng parehong galit. Kaya nagpunta ako sa Dark Rose para sana magpalipas ng galit. Hindi ko alam na nandoon si Sharina kasama ang mga kaibigan niya. Bahagyang umawang ang bibig ko sa paliwanag niya. Ikaw, paano mo ipapaliwanag sa akin ang pagkakita nyo ng boss mo kagabi? Huwag mong sabihing may kasama pa kayong iba, dahil kitang-kita ko na kayong dalawa lang ang nandoon. Ngumuso ako. Nagkita lang din kami doon. Kasama niya si Sharina at yung mga kaibigan nila. Huwag mo kong pagdududahan dahil hindi ako kagaya mo. Kagaya ko. Cheater. Mariing sabi ko. Kailan ako naging cheater? Nung kayo pa ni Shira. Gusto kong sabihin pero huwag na lang. Isang beses lang ako nag-cheat. Aniya. Sinaman ko siya ng tingin. Sinasabi ko na nga ba? At dahil pa yun sa'yo, pagpuputol niya sa sinasabi ko. Ako pa ang sisisihin mo. Bakit naging kasalanan ko pa ang pagluluko mo? Inakit mo ako, nakangising sabi niya habang diretsyong nakatingin sa mga mata ko. Hinampas ko ang dibdib niya. Hoy, hindi kita inakit ah. I know. Ako yung kusang nahulog sa'yo. Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya, pero nang makabawi ay muli ko siyang hinampas sa dibdib. Sinungaling. Hindi mo naman ako gusto nun. Umisi lang siya at hindi naman na nakipagtalo pa. Hindi ka ba papasok? Tanong ko kay Zion pagkatapos ng ilang minutong katahimikan sa pagitan naming dalawa. Nakakandong pa rin ako sa kanya paarap, habang yakap-yakap niya ako. Pinatakan niya ako ng isang halik sa ilong bago umiling. Hindi, sayo ako buong araw, aniya habang hinahalikan naman ngayon ang tainga ko. Marahang hinampas ko ang dibdib niya, upang patigilan siya sa kanyang ginagawa. Tumigil ka nga, akala mo nakalimutan ko na agad ang kasalanan mo. Pamantong hininga siya at seryosong tinignan ako sa mga mata. Sorry na, nadala lang ako ng galit ko. Nang selos, masuyong sabi niya pero inirapan ko lang siya. Hanggang ngayon ba ganun pa rin ang tingin mo sa akin? Na isa akong beerang babae. Na wala akong ibang gusto kundi ang pera. Tingin mo ba iyon lang ang habol ko sa iyo ngayon? Ang pera mo. Pumungay ang mga mata niya, nang makitang nangilid ang mga luha sa mga mata ko. Agad na inilagay niya ang mga palad niya sa pisngi ko. No, I'm really sorry. Bakit ganun? Bakit mo nasabi yun? Wala ka bang tiwala sa akin? I'm sorry. Mali ako. I'm sorry baby, paulit-ulit na sabi niya habang nakatitig sa mga mata ko. Tuluyang pumatak ang mga luhang naka-antibay lamang kanina sa gilid ng mga mata ko. Agad niya yung marahang pinunasan gamit ang palad niya. Baby, please. Dinala niya ako sa dibdib niya, at mahigpit na niyakap.
Nakasubsob na ako ngayon sa kanyang dibdib, habang paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa akin. Hindi ko alam kung bakit parang mas naging emosyonal pa ako ngayon, kaysa kagabi. Kahit nakapagpaliwanag naman na siya, ay hindi ko pa rin mapigil ang masaktan, at magtampo sa kanya. Hindi naman kasi ganun kadaling kalimutan lahat ng nangyari kagabi. Nasaktan ako ng sobra-sobra. Hindi agad na maglalaho yung sakit na yun, kapag nakahingi na siya ng tawad sa akin. Hindi ganun yun. Sana nga ganun na lang yun, pero hindi talaga eh. Masakit pa rin. Sobrang sakit. Inaamin ko nagpabayad ako sa'yo noon, pero maliban sa'yo wala na akong ibang lalaking pinayagang makagamit sa akin. Ikaw lang Zion. Ikaw lang dahil simula pa naman noon, ay ikaw na talaga ang gusto ko. Nang ibigay ko sa iyo ang sarili ko, hindi ka na nawala sa isip ko. Nakatatak na sa isip ko yung imahe mo, kahit saan man ako magpunta. Hindi na kita makalimutan. Palagi akong nagdarasal na sana magkita tayong muli. Kahit na hindi mo ako makilala ayos lang. Basta gusto lang kitang makita, at makilala sana, kahit alam kong hindi ka para sa akin. Kaya nung makita kita nung gabing yun, hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin. Sumama na lang ako sa'yo bigla, nang hindi man lang nag-iisip. Maniwala ka man o hindi, hindi pumasok sa isip ko yung perang ibabayad mo sa akin nung gabing yun. Kusa kong ibinigay sa'yo yung sarili ko nung gabing yun. Alam kong mahirap paniwalaan, dahil sa klase ng trabaho ko, pero yun ang totoo Zion. Nagpapatable ako pero kahit kailan hindi ako nagpagalaw sa mga nagiging customer ko. Hindi ko sinasabi ito para magmalinis. Matagal ko nang tanggap na hindi ko na malilinas ang pangalan ko, dahil sa naging nakaraan ko at ayos na sa akin yun gusto ko lang malaman mo ang totoo. Ikaw ang lalaking nakagalaw sa akin Zion. Ikaw lang ang lalaking hinayaan kong makapasok sa buhay ko. Walang iba. Ikaw lang. Pinatakan niya ng isang mabilis na halik ang labi ko bago ko muling hinarap. Nung magising ako mula sa aksidente, at nalaman kong umalis ka. Kumuha agad ako ng private investigator, para mahanap ka at malaman ko kung anong ginagawa mo. Ilang buwan din akong naghintay, bago nagkatanggap ng balita tungkol sa'yo. Bumalik ka raw sa San Rafael. Nang malaman ko yun, ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Agad kitang pinuntahan. Namilog ang mga mata ko. Nagpunta ka ng San Rafael. Gulat na tanong ko. Tumango siya. Nung pumunta ko doon pinag-isipan kong maigi kung paano kita mapapabalik sa akin. Gustong gusto kitang makita, pero natatakot din ako na baka hindi ka sumama sa akin. Na baka kaya ka umalis, dahil ayaw mo sa amin ng anak natin. Ang dami kong pag-aalinlangan nun, pero binaliwala ko yun lahat, dahil gustong gusto na kitang makita ulit. Gusto kong ipaalam sa'yo na mahal na kita. Pamatak ang luha sa mga mata ko, dahil ramdam ko na sobrang totoo ng sinasabi niya. Alam kong galing iyon sa puso niya, kaya hindi ko mapigil ang mapaluha. Mahal na rin kita noon. Simula pa lang minahal kita, pero hindi ako naghangad na masusuklian mo rin yung pagmamahal na yon. Nakantento na akong mahalin ka nang walang hinihinging kapalit. Pwede pala yun no, yung kahit hindi ikaw yung mahal niya, basta masaya siya okay ka na rin. Masakit oo pero okay na yun. Ang mahalaga masaya yung taong mahal mo. Ang mahalaga masaya ka. Bakit ka umalis kung ganun? Dahil alam kong hindi ako yung taong magpapasaya sa'yo noon. Si Shira yon, di ba? Umiling siya. Yun din ang akala ko. Akala ko si Shira na. Akala ko kapag nakipaghiwalay siya sa akin katapusan ko na, pero mali ako. Mas nasaktan pa ako nung iniwan mo kami ng anak natin. Nagalit ako sa iyo nun, pero hinanap pa rin kita. Pinuntahan pa rin kita. Kumunat ang noo ko. Kung pinuntahan mo ako, bakit hindi tayo nagkita? Bakit hindi kita nakita doon? Mapait siyang ngumiti. Nakita kita. Kasama mo siya. Yakap-yakap ka niya, habang umiiyak ka sa dibdib niya. Mukha namang masaya ka na sa kanya, kaya hindi na ako nanggulo pa. Nanatili ako ng ilang araw sa lugar na iyon, pero nang makatanggap ako ng panibagong impormasyon tungkol sa iyo, ay umalis na rin kaagad ako. Anong impormasyon? Nag-transfer ng malaking halagang pera ang Daniel na iyon, sa account na nakapangalan sa iyo. Ano sa tingin mo ang iisipin ko noon? Iniwan mo kami ng walang dahilan, at pagkatapos ng ilang buwan, ay makikita kitang may kasamang ibang lalaki.
Sa tingin mo anong iisipin ko nun? Halos mabaliw ako sa pag-iisip, na mas pinili mo ang pera ng lalaking yun, kaysa sa buhay na kaya kong ibigay sa'yo. Kung nanatili ka lang sana sa tabi ko, mas higit pa doon ang kaya kong ibigay sa'yo, pero tapos na yon. Ang mahalaga'y akin ka na ngayon. Umiling ako. Mali ka, Zion. Kahit kailan hindi ako naging pag-aari ng iba. Mula noon sa'yo lang ako. Ang perang ibinayad sa akin noon ni Daniel, ay para sa bahay at lupa. Sa kanya ko naibenta ang bahay. Kaya siya nag-transfer ng malaking halaga sa account ko. Yun ang bayad niya sa bahay, at lupang binili niya sa akin, at yun din ang ginamit ko para makapagsimulang muli. Nagsumikap akong makapagtapos ng pag-aaral, kahit na sobrang nahirapan ako, dahil hindi na ako makasabay. Nagsikap pa din ako. Pinilit kong matuto hanggang sa makapagtapos ako. Ginawa ko yun dahil gusto kong maipagmalaki ako ng anak ko balang araw. Ayokong ikahiya niya ako, dahil ganito lang ako. Nagsusumikap akong iangat ang sarili ko, para sa oras na magkaharap kami ng anak ko, may maipagmamalaki na ako sa kanya. Hindi ko alam. I'm sorry, aniya na para bang nagsisisi siya sa mga nangyari sa aming dalawa noon. Kung sana nag-usap na lang kami ng maayos, hindi na sana umabot pa sa ganito. Hindi ko na sana kinailangan pang umalis, at iwan silang mag-ama. Kung nalaman ko lang na mahal na rin pala niya ako. Hindi siguro ako nahiwalay sa kanilang dalawa ng maraming taon. I'm sorry, Angel, paulit-ulit niyang binubulong iyon, habang pinapatakan ng maliliit na halik ang leeg ko. Habang ako ay walang magawa, kundi ang umiyak sa dami ng mga nangyari sa aming dalawa. Paano kung hindi pala talaga tayo para sa isa't isa, kaya pilit tayong pinaghihiwalay? Sunod-sunod siyang umiling. No, you are for me. Pero hindi ikaw ang para sa akin. Pinagdikit niya ang mga noo namin at tinitigan ako ng diretsyo sa mga mata. Wala ibang para sa'yo kundi ako lang. Akin ka lang, mahina ngunit may diin niyang sambit. Hindi ako gusto ng mom mo para sa'yo. Hindi niya ako matatanggap kahit kailan. Ibang babae ang gusto niya para sa'yo. Kahit ang mga tao sa paligid nyo, paniguradong iyon din ang gusto para sa'yo. Hindi ang isang babaeng katulad ko lang ang nababagay sa isang tulad mo. Magkaiba tayo ng mundo, Zion. Paulit-ulit siyang umiling. Lisa lang ang mundo natin at sa mundong ito, akin ka. Akin ka lang. Paano ang mom mo? Maghihintay tayo hanggat matanggap niyang ikaw ang para sa akin. Kung hindi, then it's fine. Pakakasalan pa rin kita. Hindi na mahalaga ang sasabihin ng kahit na sino. Ang mahalaga lang sa akin ngayon, ay ang mapakasalan ka at makasama ka habang buhay. Kayo ng anak natin. Tumango ako. Kahit papaano ay nabawasan ang pag-aalala ko, pero hindi pa rin naglalaho yung sakit, dahil sa mga pinagdaanan namin. Alam kong hindi na namin dapat pang binabalikan ang mga nangyari na noon, pero hindi ko lang talaga mapigilan. Paano ang mga taong umaasang kayo ni Sharina Freeman? Kumunat ang noo niya sa bigla kong tanong na iyon. Mahalaga pa ba sa'yo ang iniisip nila? Umiling ako. Then stop thinking about them. Sa oras na mapakasalan kita, matatapos na rin ang usap-usapan tungkol sa aming dalawa. Hindi ka natatakot na baka masira ko ang pangalan mo? Tumaas ang kilay niya. Paano mo masisira ang pangalan ko? Dati akong dancer sa club. Tingin mo uungkatin pa ng media iyon? I'm a businessman, hindi ako celebrity para pag-aksayahan pa nila ng oras. At kahit malaman pa ng buong mundo ang dati mong trabaho, ay wala akong pakialam. Basta akin ka. Iyon lang ang mahalaga sa akin. Ikaw lang ang mahalaga para sa akin. Kayong dalawa ng anak natin. Ngumiti ako at isinampay ang mga braso sa kanyang batok. Sigurado ka na ba sa akin? Ngumisi siya. Gusto mo pakasal na tayo ngayon? Para malaman mo ang sagot sa tanong mo na yan. Pabiro kong hinampas ang dibdib niya. Ewan ko sa'yo. Pakasal na tayo, pabulong na sambit niya, habang hinahalikan ng mga labi ko sa marahang paraan. Pumikit ako nang naging mapusok ang kanyang mga halik. Ginantihan ko ang halik niya, at pilit na pinapantayan ang intensidad ng mga iyon. Habang patagal ng patagal, mas lalong nagiging mapusok ang uri ng kanyang halik, tila lalong nag-iinit dahil sa pagsagot ko sa kanyang mga halik. Bumaba ang halik niya sa aking panga, habang ang kamay niya naman, ay naglakbay papunta sa aking tiyan. Marahang haplos ang ginawa niya doon,
habang hinahalikan pa rin ako sa aking panga, papunta sa ibaba ng aking tainga. Isang bulong ang kumawala sa aking bibig, na mas lalo lang yatang nagpainit sa kanyang nararamdaman. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa laylayan ng aking bestida. Marahang haplos ng kanyang kamay ang nagpaliyab sa nararamdaman kong init. Isang haplos niya pa lang ay nanghihina na ako agad, at wala akong magawa, kundi ang ipaubaya ang sarili ko sa kanya. Napakagat ako sa ibabang labi ko nang hoiin niya ang tela ng suot kong panloob, upang tuluyan akong mahawakan doon. Isang haplos niya doon na walang telang pumapagit na ay napabulong na ako agad. Zion, napasabunot ako sa buhok niya, nang nagpatuloy ang kanyang kamay sa paghaplos doon. Nung una ay mabagal lang ang paggalaw ng kanyang kamay doon, pero nang makita ang namumungay kong mga mata ay agad niyang binilisan ang paghaplos doon na mas lalong nagpainit sa nararamdaman ko. Para akong sinisilaban sa sobrang init ng pakiramdam ko. Siya lamang ang may kayang magparamdam sa akin ng ganitong klaseng pakiramdam. Walang kahit sino mang nagparamdam sa akin ng ganito. Siguro dahil siya lang naman talaga ang gusto kong gumawa ng ganito sa akin, at sa kanya ko lang kayang ipagkakatiwala ng buong buo ang sarili ko. I love you, aniya sa paos na boses, habang nakatitig sa mga mata kong namumungay pa rin, dahil sa kanyang ginagawa sa akin. Zion, please. Yes, Angel. What do you want? I want you. Sabi ko sa namamaos na ring boses, ginawaran niya ako ng isang mabilis na halik sa labi, bago nagpa siyang tumayo, habang buhat-buhat pa rin ako. Naglakad siya papasok ng kwarto ko, habang ako naman ay hindi na nakapag-ante at muling inangkin ang kanyang mga labi.